LaMelo Ball gustong umalis sa Hornets at maglaro sa isang winning team. At Warriors, beast mode si Curry at Butler. Pinatulog ang Nets. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new men's and women's marathon air cushion running shoes, sports shoes, mabibili lang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Si LaMelo Ball ay isa sa pinakakapanapanabik na point guard sa NBA, ngunit ang kanyang team ay magulo. Muli na namang hindi makakapasok sa playoffs ngayong taon ng Charlotte Hornets, at may mga katanungan tungkol sa kung ano ang magiging itsura ng hinaharap nila. Bukod dito, may espekulasyon kung hanggang kailan mananatili si Ball sa Charlotte kung patuloy na mahihirapan ang koponan. Kamakailan ay tinalakay ni Michael Scotto ang ideyang ito at iminungkahing maaaring nauubos na ang oras dahil si Ball ay nais manalo ng kompetitibo at tila hindi ito posible sa kasalukuyang estado ng Hornets. Nasa max contract siya at malinaw na hindi sila nananalo sa nalalapit na hinaharap. Para kay LaMelo, gusto niyang manalo. Ito na ang kanyang ikalimang season. Gaano pa siya katagal mananatili doon? Iyon ang nasabi sa akin. At sasabihin ko ito, Matt, sa huli, iniisip ko rin na ang hindi pagiging all-star at hindi panalo ay nakaapekto sa kanya. Maganda ang kanyang numero sa papel, ngunit naapektuhan ng record ng Charlotte ang kanyang tsansa. Ayon sa mga narinig ko, nais niyang manalo ng kompetitibo, sabi ni Scotto ayon sa NBA Central. Kamakailan lamang ay napukaw ng Hornets ang atensyon ng marami ng muntik na nilang pakawala ng big man na si Mark Williams. Si Williams ay orihinal na ipinadala sa Los Angeles Lakers, bagaman kalaunan ay hindi natuloy ang kasunduan. Ngunit ang katotohanang handa ang Charlotte na makipaghiwalay kay Williams ay nagpapahiwatig na maaari pa silang gumawa ng mas matinding pagbabago. Kung muntik na nilang pakawalan si Williams, posible kayang si Ball ang susunod. Ang dating Rookie of the Year ay may average ngayong season na 26.2 points, 5.4 rebounds at 7 assists per game sa kanyang ikalimang taon kasama ang Hornets. Palaging nabibigo ang Hornets at ginugugol ni Ball ang kanyang kabataan sa isang koponan na hindi umuunlad gaya ng nararapat. Dagdag pa rito, maaaring naapektuhan ng mahinang estado ng kanyang koponan ang kanyang tsansa sa pagiging all-star na maaaring makaapekto sa kanyang mga plano. Hindi maganda ang sitwasyon sa Charlotte at maaaring mawala ng pasensya si Ball sa lalong madaling panahon. Kung mangyari iyon, siya ay magiging isa sa pinakapinagnanasahang guard sa trade market at maraming koponan ang gagawin ang lahat upang makuha siya. Anong masasabi niyo mga kaibigan kay LaMelo Ball? At ngayon ay pag-usapan naman natin ang laban sa pagitan ng Golden State at ng Brooklyn Nets, ang isang team na isa sa gustong paglaruan ni Jimmy Butler. Sa panimula ng laban, turnover agad ang ginawa ni Draymond Green. Dingigay ba naman ang bola sa kalaban? Napaaga tuloy ang timeout ni Steve Kerr. Naging 8-1 ang takbo ng Nets nang makuha pa ni Johnson ng isang tres. Sa wakas, nakapuntos rin ang Warriors mula kay Moses Moody at nagmula sa magandang pass ni Curry. Wala nang 8 minuto sa unang quarter. Nasundan pa ito sa unang tres ni Curry sa laro. Ngunit bumawi ang former Warrior na si Russell, isang tres ang ginawa. Umabot sa maagang 13 ang kalamangan ng Nets dahil sa isa pang tres ni Johnson. At naging 16 nang masundan ito sa tres ni Martin. Walang sagot ang Warriors sa pagkakataon na ito mga kaibigan at tuluyan nang napatawag ng timeout si Kerr nang umabot na sa pagbabalik. Stephen Curry pinutol ang 17 run ng Nets sa isang hook shot patungo sa dulo. Curry ulit nagset, nakalusot at basket ang rainbow layup. Payton gustong tumulong kay Curry, basket ang physical play sa ilalim. Butler nag-iisip ng play, pumasok sa paint at magandang nakita si Payton. Nagtapos pa ang unang quarter sa gulo nang magkainitan si Payton at Williams. 15-35 in favor of Nets. Sa ikalawang quarter, malakas ang panimula ng Warriors. Basket ang twist layup ni Butler mula sa pass ni Spencer. Ang sumunod, isang magandang pass ang nagawa ni Draymond kay Butler. Basket ang alley-oop layup. Quinten post, kakapasok lang umepekto agad. Tres agad ang dala para sa Warriors. Nag-timeout tuloy ang Nets. Wala nang 8 at kalahating minuto sa quarter.
Moses Moody agresibo sa ilalim. Basket ang hard drive. Post naging pisikal sa ilalim. Nagmintis, buti na lang nilinis ni Spencer. Jimmy Butler agresibong pumasok sa paint. Nakita si Moody sa corner. Basket ang 3. Timeout ang Nets. Epektibo talaga ang paglalaro ni Butler. Benepisyo para sa mga teammates, mga kaibigan. Ang sumunod, Moody nagdalawang isip sa 3. Ibinigay kay Payton sa ilalim. Basket, ngunit Martin na libre sa 3. Basket! Wala ng 3 minuto sa pangalawang quarter, nagpakawala ng 3 si Curry at sinundan pa ito ng isa pa, mga kaibigan, sa parehong spot. At nagtuloy-tuloy ang momentum ng Warriors nang makita ni Curry si Butler sa dulo para sa isang easy basket. At bago magtapos ang ikalawang quarter, namangha ang lahat sa ginawa ni Curry nang maipasok nito ang napakahirap na 3 mula sa pass ni Butler. Grabe ang layo nito, mga kaibigan. Bumabalik ang dating ginagawa noon ni Steph. Anong masasabi nyo dito, mga kaibigan? Sa ikatlong quarter, agresibo si Curry sa paint, basket ang hard drive at may kasama pang foul. Wala ng 10 at kalahating minuto sa quarter na ito. Magandang rotation naman ang ipinakita ng Warriors na nagtapos sa isang easy dunk ni Green. At tuluyan nang naitabla ng Warriors ang score, mga kaibigan, nang makuha ni Curry ang isang layup. At 3 puntos na kalamangan ang iniwan si Butler ng open sa corner. Timeout tuloy ang Nets. Wala ng 8 minuto sa quarter. Green nakapasok sa loob. Basket ang alley-oop pass kay Butler. Ang sumunod, isang mabilis na 3 ang idinagdag ni Chef Curry sa Warriors mula sa corner. Wala ng 4 at kalahating minuto sa quarter. Si Gary Payton naman ang gumawa ng score. Basket ang play sa ilalim. Jimmy Butler agresibong inatake ang paint ng Nets, nagmintis. Buti na lang nilinis ni Looney sa 4th quarter. Magandang nahanap ni Draymond si Santos sa ilalim para sa isang easy basket. Wala ng 8 at kalahating minuto sa last quarter. Sumabit si Russell sa kamay ni Butler. Basket at may kasama pang foul. Parang may halong swerte ang bitaw ni Jimmy. Post versus Thomas. Ginamit ni Quinten ang utak. Pinisikal ang mas maliit para sa isang easy basket sa ilalim. Timeout tuloy ang Nets. Sa pagbabalik, Quinten Post ulit ang nagpasimula sa scoring. Wala ng 6 at kalahating minuto sa last quarter. Gumawa ng magandang reverse layup si Curry sa ilalim. Speaking of Curry, nagpakawala ulit ito ng 3 mula sa pass ni Butler. Ang sumunod, mga kaibigan, Gary Payton gustong tapusin ang Nets player na ito. Buti na lang nagkaroon ng pangalawang pagkakataon. Cam Thomas hindi pa sumusuko sa Nets. Basket ang hard drive sa paint. At hindi na nawala ang night-night celebration ni Curry matapos maitama nito ang isang 3 na nagdala sa Warriors sa ligtas na sitwasyon. Wala na sa 10 segundo ang natira na itama pa ni Thomas ang isang 3. Ngunit sa huli, panalo pa rin ang Warriors